PTV, Telebisyon ng Bayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkais ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon, ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang kanyang binyag ay tanda at pagpapakilala sa tinanggap niyang pagpapakasakit sa krus, alang-alang sa kaligtasan ng sangkatauhan at buong puso niyang pagganap sa kalooban ng Ama. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan na ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng awa mula sa ating mahabaging Panginoon. Panginoong Jesus Nazareno, Ikaw ang nagpakilala ng kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus Nazareno, Ikaw ang masunurin at pinakamamahal na anak ng Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus Nazareno, Ikaw ang nagpabanal sa tubig na naglilinis ng kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ng Mesiyas sa Ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo, ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon, ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap.
Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas, kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman, namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid, kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin niyo siya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Mateo. Ang
Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo, at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Hesukristo, tayo po ay magbigay pasasalamat, papuri sa Panginoon sa ginawa niyang pagtitipon sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang salita, ng katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu Santo na ibubuhos sa ating lahat, tayo ay mapanibago niya bilang kanyang bayan dito po sa ating kinalalagyan at sa ating kasaysayan. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga government officials, mga naglilingkod sa iba't ibang mga ahensya, sa mga nasa military, nasa pulis, at kayo po lahat ng may mabuting kalooban na nagtutulong-tulong upang mairaos ng maayos, maganda at kapaki-pakinabang ang taunang translasyon. Ang ating pong tema sa taong ito ay pag-ibig. Ayun. Pag-ibig, ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Pwede ba nating ulitin yon? Pag-ibig na pagkakaisa. Ngayon po ay kapistahan din ng pagbibinyag kay Jesus Nazareno. Ipinakilala siya ng Ama sa langit. Ito ang aking anak. Hindi lang siya tao na taga Nazaret, Nazareno. Itong natatanging Nazarenong ito na nagngangalang Jesus ay tunay na anak ng Ama. At ang Espiritu Santo ay pumuspo sa Kanya. Kaya po, napakaganda, matuto tayo sa Kanya. Ang Nazareno na anak ng Diyos, puno ng Espiritu Santo. Jesus Nazareno, gabayan mo kami. Ano nga ba ang pag-ibig?
Ituro mo sa amin kung paano ang pag-ibig ang buklod ng pagkakaisa na ganap, na totoo, pagkakaisa na hinahanap hindi lamang ng Pilipino, kundi sa buong mundo. Sa tulong po ng mga pagbasa, pagnilayan po natin ang dalawang katangian ng pag-ibig na pinakita sa atin ni Jesus Nazareno noong siya ay binyagan. Pati na rin ang mga pagninilay ng propeta Isaías at sa ikalawang pagbasa ni San Pedro. Ang unang katangian ng pag-ibig na pinakita ni Jesus Nazareno ay marimit nating naririnig bilang Pilipino. Huwag mo nang ituring na iba ka sa amin. Hindi ka na iba. Itinuturing na ikaw ay kasama. Kasarili ko. Kasama ka sa aming pamilya. Hindi ka na iba. Ito po ang katangian ng pag-ibig na pinadama sa atin ni Jesus. Nung siya'y binyagan, ayaw pumayag ni Juan Bautista. Sabi niya, ako nga ang dapat na binyagan mo. Bakit ikaw ang lumalapit sa akin para magpabinyag? Sapagkat ang binyag ay para sa pagpapatawad ng kasalanan. Si Jesus walang kasalanan. Si Jesus ang dakila na susunod kay Juan Bautista na hindi magbibinyag sa tubig kundi sa Espiritu Santo. Bakit ka lalapit sa akin para magpabinyag sa tubig? Di ba ikaw ang magbibinyag ng Espiritu Santo? Tapos ngayon, magpapabinyag ka sa tubig. At wala ka namang kasalanan. Hindi mo kailangan ang binyag. Pero ano ang pinapakita ni Jesus? Sabi niya, hayaan mo na mangyari ito ngayon. Nararapat matupad ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay ang kanyang anak ay maging tao. Hindi naiiba sa ordinaryong tao. Makikiisa siya sa mga makasalanan na pumipila para magpabinyag. Hindi niya ikinahiya na makilala at makita na kasama ng mga aba, ng mga kinukutya dahil sila'y makasalanan. Hindi. Hindi niya yun ikinahiya. Ipinadama niya sa kanila. Hindi kayo naiiba sa akin. Nandito ako para maging kaisa ninyo. Mga kapatid, ito ang isang uri o aspeto ng pag-ibig na kailangan natin para magkaisa. Kasi po, ang pagkakahati-hati, kalimitan, bunga ng panghuhusga. Sila mali, ako tama. Magkaiba kami. Kayo marumi, ako malinis. Magkaiba tayo. Kayo baluktot ang isip, ako
tuwid, maliwanag ang isip, magkaiba tayo. At kapag ganyan ang ganyan, wala tayong maaabot na pagkakaisa dahil walang kakayahan na sabihin, hindi naman tayo iba sa isa't isa. Kapag meron kayong kaibigan, kamag-anak, na minsan ay nakakalimot, huwag niyong husgahan, kasi tayo naman nakakalimot din. Sa halip na magalit ka, sabihin mo, okay lang yan, pareho lang naman tayo eh. Ano nga ba pangalan mo? Meron nga akong narinig na kwento. Sabi raw nung isang bata sa lolo niya, "Lolo, kakatuwa naman kayo. Kahit may edad na kayo, napaka-loving, romantic pa kayo kay Lola. Kasi narinig ko ang tawag ninyo sa Lola, darling." Sabi nung lolo, "Kasi nakalimutan ko na ang pangalan ng lola mo. Kaya darling na lang." Kung yung may asawa, nakakalimutan ng pangalan. Bakit tayo nagmamalinis? Galit na galit sa nakakalimot. Ikaw ba, kahit minsan, hindi nakalimot? Dapat ikaw nga ang unang nagsasabi, nakikita ko ang sarili ko sa iyo. Hindi tayo magkaiba. Kapag mayroong taong natutukso, huwag nating huhusgahan ng nagmamalinis tayo. Hinihiwalay agad ang sarili. Sa halip, alalahanin, natutukso rin ako. At kung siya'y natutukso, siguro kami ang dapat magbuklod, magtulungan para maging malakas laban sa tukso. Ito pong uri ng pag-ibig na handang yakapin, pati na ang mahihina, makasalanan, sa halip na sila ay idiin, yurakan, at ilayo sa ating sarili. Mga magulang, kapag ang anak ninyo nadapa, uuwi, umiiyak, sugat-sugatan, huwag nyo nang pagagalitan pa. Masakit na nga ang tuhod dumudugo na nga ang kamay. Alalahanin nyo, nung bata kayo, baka malimit din kayong nadapa. Hindi rin naman tayo iba sa kanila. Pag-ibig na nagsasabi, magkasama tayo. Hindi tayo iba sa isa't isa. At ang ikalawa po at pangwakas na katangian ng pag-ibig na nakikita natin kay Jesus. Sabi po ni San Pedro sa ikalawang pagbasa, si Jesus na taga Nazaret, pinagkalooban ng Diyos ng Espiritu Santo at kapangyarihan, sumasa kanya ang Panginoon. Gumawa siya ng kabutihan. Nagpagaling sa pinahihirapan ng diablo. At sa unang pagbasa mula sa propeta Isaías, ano raw ang gagawin ng Mesiyas na darating? Magdadala siya ng liwanag sa bansa. Ang bulag, padidilatin niya. Ang mga nasa kabilangguan ng kadiliman, mapapalaya niya.
Ang pag-ibig po ay hindi lamang damdamin. Ang pag-ibig ay hindi lamang ideya. Ang pag-ibig, sabi natin kanina, nakikita ko sa kapwa ang hindi iba sa akin. Pero pagkatapos kong makita ang kapwa, ang kapatid, ito ay umuwi sa gawa ng pag-ibig. Paglapit at sa gawa, kami ay nabubuklod. Ang gawa ni Jesus, ang bulag nakakita, ang bingi nakarinig, ang pipi nakapagsalita, ang pilay nakalakad at nakalundag, ang dukha nakarinig ng mabuting balita. At lahat ng ito, sabi ng propeta Isaías, ginagawa hindi para makakuha ng atensyon, para papurihan, hindi para mapansin. Lahat ng ito ay gagawin niya ng mahinahon, banayad sa pagsasalita, hindi nagtataas ng tinig, ni hindi niya babaliin ang marupok na tambo, marupok na nga, babaliin mo pa? Hindi. Ang ilaw na aandap-andap, hindi papatayin, aandap-andap na nga. At ang katarungan, paiiralin. Pag-ibig na gumagawa dahil ang iniisip lamang ay ang kabutihan ng kapwa. At ito'y gagawin kung ikaw ay parang tambo na bali, hindi na kita yuyurakan pa. Mahinahon kitang ititindig. Kung ikaw ay ilaw na aandap-andap, hindi ko yan hihipan para tuluyan ka ng magdilim. Mahinahon ako magsasalita para hindi ko mahipan ang aandap-andap mong liwanag. Ang pag-ibig matiyaga, hindi natutuwa sa ikasisira ng kapwa. Makikiisa, tahimik, tago, basta ang mahalaga, ang kabutihan ng kapwa. Ito po ang natututunan natin kay Jesus, Nazareno. Pag-ibig na nagsasabi, hindi ka iba sa akin, kapwa kita, kapatid kita. At ikalawa, pag-ibig na kahit hindi sumisigaw, hindi nagsasalita, gumagawa para sa ikabubuti ng kapwa. Yan ang pag-ibig na magtataguyod ng pagkakaisa sa pamilya, sa parokya, sa ating pong barangay, sa ating bansa, at sa buong mundo. Jesus Nazareno, turuan mo kaming magmahal katulad ng pagmamahal na ipinakita mo sa amin. Amen. Tumahimik po tayo sandali at ibukas ang ating puso sa pag-ibig mula sa Espiritu Santo na pumuspos kay Jesus Nazareno.
Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tayo ay tumawag sa ating Amang nasa langit sa pamamagitan ni Kristo na ating kapatid. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang simbahan ay lalong maging mabisa bilang sakramentong nagpapakilala ng kaligtasang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa tulong ng banal na Espiritu na ating tinanggap sa binyag, tayo ay maging masikap at tunay sa pagiging mabubuting anak ng Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang si Jesus Nazareno ang maging halimbawa natin sa pagtitiis at sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay mapagbuklod ng pag-ibig na itinuro at ibinilin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga gumagawa at ang mga nabibiktima ng krimen at karahasan ay makaranas ng paghilom mula sa Panginoon at ang ating bansa ay magtulong-tulong upang ang paghihiganti
at kawalan ng katarungan ay huminto, at sa halip magbigay daan sa kapayapaan, pagmamahal, pagpapatawad, at angkop na pagtatama ng mali, sang-ayon sa pagkilala at paggalang sa dignidad ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mawain, kaming mga anak mo ay nakikiusap. Dinggin mo ang aming mga panalangin, alang-alang kay Jesucristo na aming kapatid at Panginoon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak. Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya ay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig, buhat sa kalangitan, ang pakikipisa ng iyong anak, ng iyong salita sa sangkatauhan, ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya ay lumukob, na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namin at iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga aba ay itatampok. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan. Sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mangyaring umupo muna tayo. Sa ngalan po ng kanyang kabunyian, Luis Antonio Cardinal Tagle, at sa ngalan po ng aming komunidad sa Simbahan ng Quiapo, ang Basilica Minore ng Itim na Nazareno, ang parokya ni San Juan Bautista, ibig po naming magpasalamat sa maraming mga kaibigan at tumanaw ng utang na loob upang ang ating traslasyon ngayong taon ay maging realidad. Unang-unang sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa ating Manila Mayor at Hermano Mayor, President Joseph Ejercito Estrada. Bigyan natin siya ng masaganang palakpakan. Thank you po, President. Kasama po niya ang kanyang mabuting may bahay, Doktora Loy Ejercito, at ang kanilang anak na si Jackie. Kinikilala din po natin ang presensya ng Vice Presidente Noli De Castro. Congressman Harry Angpin. Huwag na po kayo pumalapak, mahaba pa yung aking listahan ng mga kaibigang papalakpakan. Sa dulo lang tayo magpalakpak para sa kanilang lahat. Para sa Manila City Hall, City Administrator Attorney Erickson A. Alcobendas, Engineering and Public Works Director Engineer Rogelio Legaspi, Department of Public Service, Director Ms. Lilibel Borromeo David, Manila Tourism and Cultural Affairs Bureau, Director Ms. Flor de Lisa Villaseñor, Manila Health, Dr. Benjamin Ison, Manila Disaster Risk Reduction Management, Director Mr. Johnny Gauyu. At mula naman sa Philippine National Police, NCRPO, PNP Chief Director General Ronald M. Bato de la Rosa, PNP PDG, NCRPO RD Director General Oscar D. Albayalde, NCRPO DRDO General Rolando Sambale Nana, NCRPO R3 Police Superintendent Alexander P. Tomas, NCRPO BC RPSB Police Superintendent Limuel Obon. At sa Manila Police District MPD, ang District Director Police Superintendent Napoleon Joel M. Coronel. Hindi ko po siya kamag-anak. Pero hindi na siya Coronel, pero he was promoted to General. DDO Police Superintendent Carlito Feliciano, DDO Police Superintendent Bustamante, DDO MPD Police Senior Superintendent Ariel C. Arsinas, CDOPD MPD Police Senior Superintendent Eufronio Obong. At sa Department of National Defense, DND, ang Secretary po, Secretary Delpin N. Lorenzana. Office of Civil Defense, OCD, NDRRMC, RD, RRM, Administrator, OCD, Yusek Ricardo Halad, AFP retired,
Executive Director NDRRMC, ASEC R. Demosthenes Santillan, OCD NDRRMC, Director Vicente Tomasar, RD NDRRMC NCR Director Susan M. Cruz, at may bago po, pumalit sa kanya, General Romulo Cabantac, AFP, NDRRMC NCR General Manuel Gonzales, at mula sa Metro Manila Development Authority, MMDA, nandito ang Chairman Tomas Tim Orbos. Palakpakan po. Thank you po, Tim. Public Safety Consultant Director Ramon Santiago. At sa National Parks Development Committee, NDPC, tayo po'y nasa Luneta, binigyan po nila tayong otoridad para ipagdiwang ang ating selebrasyon dito sa Luneta. Executive Director Ms. Penelope D. Belmonte. Sa Department of Public Works and Highways, DPWH NCR, sina Secretary Mark Villar, RD Engineer Melby Navarro. Department of Health, DOH National Regional, DOH National, HEMB, Dr. Gloria Balboa, DOH Regional, Dr. Wenceslao Blas, Dr. Patrick Go. Sanika po sa Intelligence, Chairman, Honorable Epi Kumahig, RIC NCR, Nika NCR Chief Operations, Manny Polyorosa, ARD Dominador Lim. Bureau of Fire, Fire Marshal Manila, Superintendent Antonio Arazal Jr., Armed Forces of the Philippines, AFP, Commander JTF NCR, Brigadier General Casiano Monilla, AFP, at ang kanyang Deputy Commander JTF NCR, Lieutenant Colonel Vic Tomas. Mula sa Philippine Coast Guard, PCG NCR, PCG National, Commodore Joel Garcia, Commander CGD NCR CL, Commodore Rolando Legaspi. Sa National Telecommunications Commission, Commissioner Gamaliel A. Cordova at si DEPCOM, Deputy Commissioner Delia Deles. Ang iba pong support group, Crowd Emergency Management Consultant Martin Aguda Jr., UP Anthropologist Michael Kua, Analyst Milet Mendoza, our Program Director Banjo Cleofe and Company, Assistant Program Director Lito Sugay, Lights and Sound Director Elmer Estrope, Documentation Pablito Baidado and Philip Fuentes, Radio Communications Group, Radiocom, Texpire, Action, Seal, and Vertex, medical teams, rescue groups, medical emergency response teams, hospitals, emergency response, integration center, Sarao Motors sa ating andas. Saber Trucking, Lights and Sound Provider, TV Maria Philippines. Sige, palakpakan. TV Maria. Atin yan. Batangas Youth and Teacher, our band, the Nazarene Catholic School Band, and the Manila City Hall Band. Green Brigade, MLQU College, Nazarene Catholic School, students, teachers, parents, Philippine College of Criminology, Arkham Ecology, San Sebastian College. At ang ating mga seminaryo, San Carlos Seminary, UST Central Seminary, Holy Apostle Senior Seminary, Lorenzo Mission Institute, at San Jose Seminary. All mandated organizations and ministries sa aming simbahan, Fiesta Committee, Procession Committee, Parish Pastoral Council, all parish volunteers, parish staff, all the clergy and laity, lectors and commentators, our choir. Nakalimutan ko pong banggitin ito nung nakaraang taon. Sorry po, ngayon binabanggit ko po. At si Colonel Ahmed Francis Albesa. The Command Center Coordinator, Christopher Bong Grajo. My predecessor, Monsignor Jose Clemente F. Ignacio. Father Rick Valencia. At ito po yung mga leader ng mga
Hijos, basta HDN ang ibig sabihin, Hijos del Nazareno. HDN Central, Brother Arnel Irasca. Anim na grupo po yan. HDN NJPN, Brother Apolinario Boy Maranan. HDN MBBN, Brother Virgilio Hil Baklit. HDN Anpon, Brother Froilan Cortez. HDN Basilica, Brother Tony Saavedra. HDN Bukluran, Brother Robert Nang. At sa mga MC natin, Father Hans Magdurulang and Dr. Gaines Marie Del Rosario. Sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you po. Palapakan po natin lahat sila. Tumayo po ang lahat. Magdasal po tayo sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kalang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo sa pagtanggap ng pagbabasbas. Ang Diyos amang mawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa inyong kapwa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo huwag dumanas ng walang hanggang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.